Purihin po ang Panginoon, isang mapagpalang hapon po muli sa ating lahat. Present na po yung mga ah, ating mga taga-subaybay na nag-share. Andiyan na po si Evangeline Milarpis, Christy Amoyo, and Sherwin Castro na nag-share na po ng ating gawain. Kasama na po natin sila Teresita Milarpis, Jocelyn Milarpis, Kim Loren Olestrisimo, at saka si Hilda Jimenez Pantig. Yung tatlo pong sabi ko na nag-share ay kompleto na. Ang wala pa ay dalawa, si Lenny Cruz at si Camille Milarpis. Purihin po ang Panginoon, isang mapagpalang pong hapon. Naulit ko po na tayo, kaya ko po inulit dahil alam ko talagang mapagpala ang hapon sa ating ngayon. Dahil andyan na naman kayo para tayo ay magsama-samang mag-aaral ng salita ng Diyos. Alam niyo po, yung ating teksto ngayon ay napapanahon dahil sa ating kapanahonan ng COVID. Kaya sana ay magsama-sama tayong matuto o magkaroon tayo, may makuha tayong aral sa hapong ito na ating pagba-Bible study. Kasi po ang ating paksa ay hindi ko na po tinagalog. Ito po ay God's sovereignty. Sovereignty. Ano po? Ano po yung sovereignty? Siya po yung power, supremacy, authority, dominion. Marami po. Siya nga po yung makapangyarihan. Ang makapangyarihang Diyos. So sa Tagalogin natin, God's sovereignty. Ang ating konteksto ay matatagpuan natin sa Lumang Tipan, doon po sa may mga Bible. Magbukas po kayo sa Lumang Tipan, aklat po ng pangalawang kronika. Common na common po ito dahil ito po ay pinagpagawa ng ating Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado nung siya po ay governor. Nasa harapan po ng Kapitolyo. Tarpaulin na napakalaki. Lagpas bahay po yung tarpaulin na ito, itong mensahe na ito. Common na common po. Atin pong basahin yung ating teksto. 2 Chronicle chapter 7 verse beginning po ng 11 to 20. Umpisahan na po natin ang pagbasa. Naipagawa nga ni Solomon ang templo at ang sarili niyang palasyo. Buong buo niyang sinunod ang lahat ng plano niya ukol dito. Isang gabi, sinabi sa kanya ni Yahweh, narinig ko ang iyong dalangin. Itinangi ko ang lugar na ito para paghandugan ng mga alay sa akin. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila. Patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. 15. Diringgin ko nga ang mga dalangin gagawin dito ngayon at magpakailanman. Amen. Hinirang ko at inilaga ang bahay na ito upang mamalagi rito ang aking pangalan. Pangangalagaan ko at pakamamahalin ang puok na ito magpakailanman. Tungkol naman sa iyo, sa 17 na po, tungkol naman sa iyo, ang kausap po ng Diyos dito ay si Solomon. Kung mananatili kang tapat sa akin, gaya ng iyong amang si David, kung susundin mo ang lahat kong mga utos at tagubilin, magiging matatag ang iyong paghahari na ipangako ko sa kanya na hindi siya mawawalan ng supling na lalaki na maghahari sa Israel. Verse 19. Ngunit kapag tinilikdan ninyo ako at hindi ninyo sinunod ang kautusan at mga tagubilin na ibinigay ko sa inyo,
kapag kayo'y sumamba at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Palalayasin ko kayo sa lupain ito na ibinigay ko sa inyo. Itatakwil ko ang templong ito na itinalaga ko sa aking pangalan, ano pat magiging katatawanan kayo at tampulan ng panunuya ng mga bansa. Purihin po ang Panginoon. Napagpala na po ang kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nga po, Panginoon, ay muling dumudulog sa iyong harapan, nagpapakumbaba, humihingi po ng tawad sa lahat po ng aming nagawa, nasambit at naisip na hindi ayon sa iyong kalooban. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami dahil sa salita mo na magbibigay sa amin ng paalaala. Bagkus, Panginoon, ito nga po, Panginoon, ay kapulutan namin ng aral. At ito nga po, Panginoon, ay aming masunod at maisa pamuhay. Dalangin ko, O Diyos, at tinataas ko po sa iyo, Panginoon, ang lahat po ng naaabot ng aming gawain ito, lahat po ng nanonood ngayon na aming kasama, lalo ganun din po, Panginoon, sa manonood pa later at mag-view later, at ganun din po ang Milarpis family po ng San Miguel, Bulacan, sa pangunguna po ni Nanay Belia at ang kanyang mga Belia Milarpis at ang kanyang mga anak, mga apo, mga manugang at kanilang mga kaanak na sila po nga po ang isang pasimuno ng gawain ito. Dalangin ko ang bawat isa, O Diyos, na samahan niyo po kami ng iyong Santo Espiritu upang ang aming mga puso, isipan ay mabukas sa salita mo na aming mapupulot, mapag-aaralan sa hapong ito. Ikaw, O Diyos, ang itatanghal. Ikaw lamang ang itataas namin sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagsama ng Santo Espiritu. Ang papurit, pasalamat, pagdakila ay sa iyo, magpakailanman. Amen. Amen. Bibigyan ko po kayo ng korting, ang palasyo po, ang templo po na binabanggit dito ay kauna-unahang naitayo sa pamamagitan po sa pamamahala po ni Haring Solomon. Hindi po nagampanan ni Haring David. Dapat si Haring David po ang nakapagtayo ng napakagandang templo para sa Panginoon. Yun nga po sabi ng Panginoon doon sa nating nabasa. Siya po ay mananahan doon sa templo na yon kasi nga po yun ay kanyang itinakda. Kaya lang si David, hindi niya po nagawa yon kasi po si David ay ang halos kalahating buhay ni David ay nagtatago at hinahabol po kasi siya ni Haring Saul at gusto siyang patayin. Kaya nga po, hindi nasira po yung time ni David. Gayon pa man, sa lahi ni David, dahil ang pangako ng Diyos sa lahi ni David, magmumula ang magpapatayo ng napakagandang templo na ito na sa pamamagitan ni Haring Solomon. Kaya binibigyan ko kayo ng photo background dahil ito po yung napag-usapan doon sa na yun. Kasi kung babasahin ko po umpisa, hindi hahaba po ang ating. Kaya kinuha ko lamang po yung verse 11 hanggang 20. Doon po sa 20, palalayasin ko kayo sa lupain ito na ibinigay ko sa inyo. Itatakil ko ang templong ito. Bandang huli po ay nasira po yung templo na yon dahil bandang huli po nagkasala po kasi si Solomon. Amen? Nasira po yun. Kaya nga panahon po ni Nehemiah at ni Esdras, sila po yung muling nagtayo. Na kaya lang hindi na kasing ganda ng ganong palasyo. Alam niyo po yung sinasabi kong templo, nasabi ko pong templo ay napakaganda nangyari. Doorknob pa lang ay mga ginto na. Panginoon. Napakaganda po. Kaya lang po, nagkasala po bandang huli kasi si Solomon, kaya po nasira yung templo na yun. Binigyan ko lang po kayo ng konting background. Hallelujah. At hayaan nyo na ako ay mag-umpisa sa aking unang pahayag. Ang hatol ng Diyos sa panahon ng moral na pagbagsak, spiritual na panlalamig at kasalanan at ay tagtuyot, kawalan ng bunga at salot. Ang pangako ng Diyos na bagamat naunang ibinigay sa Israel ay pantay na iniuukol sa kanyang bayan sa bawat saling lahi na matapos makaranas ng kanyang hatol ay kanyang muling pagbibigay ng tagubilin
na batayan upang muling magpanibagong sigla ng espiritual na pamumuhay at pananauli ng banal na layunin at pagpapala ng Diyos. Sabi po sa Gawa chapter 3 verse 19, kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Dito po sa istorya na ito, makikita po natin, kaya nga po ang title natin ay God's Sovereignty. Ano po? Kasi po siya yung makapangyarihan, siya po ang ibig sabihin ng sovereignty ay dominion, power, supremacy, at authority. Purihin po ang Panginoon. Ako po ay naghanda ayon sa ating napag-usapan ng 8 letter P sa English. Ano po? Mahirap po sa Tagalog, kaya sa English po natin bibigyan ng letter P para sa exhortation ng ating pinag-aaralan from 11 to 20. Pansinin niyo po sa verse 11 to 12, 2 P ang ating matatagpuan doon. Number 1, power and proposal of God. Kapangyarihan at ano ba yung proposal? Mungkahi ng ating Diyos. Proposal. Ano po? Ang papansin po natin. Number 1, bibigyan ko po ng proposal. Kasi po, bakit po? Kasi po, yung sabi ko sa inyo kanina, ang proposal ay maipagawa ang napakagandang templo para, sabi po doon, buong-buo ng sinunod ang lahat ng plano niya ukol dito. Sabi nga po, dahil naipagawa na ni Solomon ang templo at ang sarili niyang palasyo. Yun po iyan nasa proposal. Verse 11 po yun. Proposal. Sabi po sa 2 Chronicle chapter 6 verse 1 to 2, sinabi mo Yahweh na ibig mong manirahan sa makapal na ulap, ngunit ipinagtayo kita ng isang dakilang tahanan. Yun na nga po yung sinasabi natin, kasi nga proposal ng Panginoon na magkaroon ang mga taga-Israel upon reaching the promised land. Kasi ang promised land po yung Israel. At sila, bilang Israel, sila po, pagka sila ay nagpapasalamat o harap at magpupuri sa Panginoon, meron lamang silang isang place na isang kubol, no? Temporary po, alam naman pag sinabi pong kubol, temporaryong lilim lang po at doon sila ay sumasamba. Nandun po yung 2 tipan na yung toldang tipan na tinatawag. Doon po sila pumaharap at doon po sila nananalangin at nagpupuri sa Panginoon. Pero nakita ng Panginoon na ganoon lamang. Kaya nga, total, nandun na sila sa lupang pangako. Kaya ang proposal ng Panginoon ay maitayo yung sinasabi kong napakagandang templo. Amen? Unang Hari, chapter 5, verse 5. Kaya binala kong ipagtayo ng isang templo si Yahweh na aming Diyos. Gayon ang pangako niya sa aking ama, ang anak mo na palulukin ko sa iyong trono bilang kahalili mo ang siyang magtatayo ng aking templo. Sabi ko nga po sa inyo, it is the proposal of God na magkaroon po ng magandang templo. Para po yung kanyang mga tagasunod ay meron pong pupuntahan na napakaganda, hindi na basta kubol-kubol lamang. Number 2, sabi ko number 1, ang pinag-uusapan po natin sa 11 and 12 ay power and proposal of God. Number 2, yung power. Ano po? Ang sabi po yung kapangyarihan ng Diyos. Ano po? Ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi po sa verse 12, ay sa verse 13, ang power po, mababasa po natin sa verse 13, maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan, maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupain ito, maaring pangalagalapin ko sa aking bayan at salot. Ano po? Kasi nga po siya ay in control. He has the power. Sabi po sa 1 Chronicle chapter 29 verse 10,
Ang sabi po, sa harapan ng mga tao tuwang-tuwa si David na nagpuri sa kay Yahweh. Sinabi niya, karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ang Diyos ni Jacob na aming Ama. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sabi po, marami pong Bible character, isa na po si David na nagsasabi, ang Diyos ay makapangyarihan. Kasi nga po, pwede niyang gawin, yung sabi niya, pwede kong ipinid. Ano po? Pwede niyang ipinid ang langit at hindi pumatak ang ulan. Magagawa niya po yon. Kasi nga po, siya ay powerful. Sabi po sa Lucas 1:35, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kasi nga po, siya ay makapangyarihang Diyos. Awit 94 verse 1-2. Karapatang magparusa ay taglay mo, Panginoon, ang ganitong ang ganitong karapatan ay nakita mo, ay ipakita mo ngayon. Tumayo ka at igawad ang iyong hatol, ang hambog ay hatulan mo ng parusang nauuko. Kasi nga po, siya po yung makapangyarihang Diyos. Kaya tatawag natin doon, power and proposal of God. Dito po, nilalayout ko sa inyo yung kanyang proposal at ang kanyang kapangyarihan, yung kanyang power. Ano po? Kaya po, lalagay ko natin sa English kasi po para magkapare-parehong letter P. Kasi po, 8 P ito. Ang tagal ko pong inisip po paano ko may convert sa letter P ang lahat. Hallelujah. Ganun talaga yung nag-aaral. Amen. Awit 93 verse 2. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una, bago pa ang ano paman, bago pa ang ano paman, likas ikaw ay naroon na. Amen? Siya kasi ang lumikha, siya kasi, siyempre bago lumikha, bago po nilikha, andun na yung manlilikha. Amen? Kasi nga po, siya ay makapangyarihang Diyos. Number 2, another dalawang letter P na ating matatagpuan sa ating teksto. Number 2, perpetration and participation of man. Amen? Ano po yung gagawin ng tao? Dahil alam na nakita natin yung proposal ng Panginoon at siya ay makapangyarihan, merong gagawin ng tao. Kaya nga perpetration and participation ng tao. Amen? Sabi po sa verse 14, verse 8, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay, number 1, magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Amen? 4 po yung gagawin ng dapat penetrate. Kaya nga perpetration. I-penetrate natin. Focus ang ibig sabihin natin. Yun po yung gagawin natin. Focus, penetrate. Ano po? And participate. Huwag tayo, kasi kasama tayo dito eh. Alam niyo po yung nangyayari sa atin sa COVID, ito na yun eh. Ito na yun. Kasi nga po, sa katigasan ng ulo, sa kasalanan ng tao, ito po may kaparaanan ng Diyos eh. Dapat maalala natin na ang Diyos ay makapangyarihan at magagawa niya na ipinid ang langit, patigilin ang patak ng ulan. Pwede siya magpadala ng salot para mapalalahanan tayo. Marami kasing tao na tumalikod na sa Diyos. Lalong-lalo na ngayon, yung ipapalabas na po yung Corpus Christi. Kapalabas, umpisa na po sa US, gagapang po sa Europe, pupunta po sa some countries dito, Asian countries, Singapore, kung di ako nakakamali, mga babanggit ko. Some countries po sa
Asia. Alam po yung Corpus Christi. Ito po ay isang pelikula na sinagsasabi na ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang mga alagad ay bakla. LGBT. Ito po ay blasphemy. Ano po? Marami pong tao ang ayaw pang kumilala sa Panginoong Hesukristo. Sinasabi ng Bible na siya ang daang katotohanan at ang buhay. Marami pang ililigaw na tao. Kaya nga po nag-comment ako, sabi ko, sa aming group chat, hold on. Wag po, tayo po ay manalangin. Huwag tayong maniniwala. Huwag po tayong maniniwala sa kwento na yan. That is blasphemy. Pagka po tayo naniwala doon, maililigaw po tayo. Ito na nga po yung nangyayari. Unang-una, yung mga ganyang mga ginagawa. Number 2, kasalanan ng bayan. Injustice. Number 3, corruption. Nakita naman po natin yung nangyari ngayon. Merong gamot sa COVID na 18,000 isang turok, pero kailangan mo na 2 turok, that is 36,000, pinaburan. Samantalang merong gamot na mas mura, hindi pinaburan. Yung sinasabi ko pong gamot na mahal ay sa India nanggaling. Sa India ang halaga 600 pesos. Pagdating dito sa Pilipinas, 18,000. 2 turok, 36,000. Samantalang sa India, 560, 1,000 to 120 lang dapat. Why? Sabi ko sa inyo, number 2, injustice. Number 2, corruption. Number 3, yung pagtalikod sa Diyos. Iyon na nga po yung sinasabi ko. Yung gagawa sila ng istorya, ililigaw ang tao, hindi tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi ko, nakalulungkot. Ang gusto ng Diyos, kaya hindi niya pinapupunta rito ang Panginoon. Hindi pa pupunta ang Panginoong Hesukristo. Gusto niya magbalik loob ang tao, tapos itong mga tao, lalo pang lumalayo. Kung magalit ang Diyos, sabi nga, remember, nabasa natin, maari kong ipinit ang langit. Maari kong patigilin ang ulan. Maari kong kayong padalan ng salot. Remember, God is power. Amen? Na ano po yung perpetration? Ano po yung dapat participation natin? Number 1, sabi niya, ang magpakumbaba. Dapat nakilalanin ng bayan ng Diyos ang kanilang pagkukulang. Ipakita ang kanilang paghihinagpis para sa kanilang kasalanan. Ang pagpapakumbaba ay pagpapakita ng pangsariling espesyal na espiritual na karukhaan. Amen. Yung talagang marubdob na paghisisi. Alam niyo po sa Lumang Tipan, lalo si Haring David, nung siya po ay nagkasala ng adultery, ano po? Siya po ay nagsuot ng sako. Gumagapong sa simento. Ano po? Yun po itanda, ganun po yung talagang nagsisisi. Matthew chapter 5 verse 3. Mapalad ang aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Ano po ang sabi doon? Mapalad yung aba, yung nagpapakumbaba. Awit 51 verse 17. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay pakumbabat pusong mapagtapat. Amen? Hallelujah. Yun po yung sasabi sa dapat na tayo ay magpakumbaba. Basahin din po natin ang Isaiah 66 verse 2. Ang sabi po, sa lahat ng bagay ang may likhay ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ang uri ng tao na mahal sa akin at nakalulugod ay ang kahabag-habag at mababang loob. Amen? Yung po ang gustong-gusto ng Diyos sa atin, magkaroon po tayo ng pagpapakumbaba. Amen? Number 1, kaya
kasama po sa problema ng ating ng buong mundo, yung pagmamataas ng tao. Amen. Yung palibasa ang mga world power na sila, mataas ang kanilang ego. Ano po? Kaya po, yun po ay dapat mawala sa tao. Kasi po, ang totoo, kasalanan po ng lahat ng tao ito hindi lang sa Pilipinas Lahat po ay involved dito sa problema ito. Kaya ang dapat lang lahat ng nasa mundong ito ay manguna o maghari ang pagpapakumbaba. Amen? Amen. Hallelujah. Number 2, ano po sabi doon? Manalangin. Ano po? Di po sa ating teksto, sabi po pangalawa ay manalangin. Magpakumbaba, manalangin. Ang sabi po doon, ang bawat isa ay kailangang manangis sa kanya ng lubos para sa kahabagan at kailangang ganap na umasa sa kanya at buong pusong pagtitiwala. Amen. Yung pananalangin. Amen. Yung kaya nga po advice ko doon sa nag-post sa aming group chat tungkol po sa Corpus Christi. Huwag po tayong maniwala dyan. Just keep on praying na huwag tayong mawalan ng pananampalataya. Kasi po ang diablo pwede niyang ilagay sa ating utak pag napanood po natin itong pelikulang ito. Pero mas maganda huwag niyo na panoodin. Pag napanood natin, sakaling napanood niyo yung pelikulang ito, baka mabago pa ang inyong isipan patungkol sa Panginoong Hesukristo. Ay di patay na. Patay na ang ating pananampalataya doon. Patay na rin ang buhay na walang na inaasahan. Maililigaw tayo pag isinaksak ng diablo sa ating isipan. Aba, totoo ito. Ay, di natakay ka na. Kaya just keep on praying. Kaya nga sabi ko, manalangin. Santiago, ano po? Ang sabi ko sa pananalangin, ang bawat isa ay kailangang manangis sa kanya ng lubos para sa kahabagan at kailangang ganap na umasa sa kanya at buong pusong pagtitiwala. Buong puso na pagtitiwala. Santiago chapter 1 verse 5 to 7. Ang sabi po, ngunit kung kulang ng karunungan ng sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Amen. Sabi ko nga po, kailangan humingi tayo sa Diyos para hindi mapalitan o masira yung ating pananampalataya. Ano po? Humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Yun nga po, sabi ko, baka mabago pa yung ating isipan pag napanood po yung pelikula na yun, na paninira o blasphemy. Paninira sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, manalangin tayo. Mataimtim na pananalangin. Kaya nga, sabi po doon, ang humihingi dapat manalig na huwag mag-alinlangan at huwag mag-alinlangan sapagkat ang pag-aalinlangan ay parang alon na sa dagat na tinatangay ng hangin. Amen? Kaya kailangan tayo po manalangin sa mga panahong ito na huwag mabago o palakasin ang ating pananampalataya. Huwag tayo mabago sa ating paniniwala na ang Diyos, ang ating Diyos na siyang tagapagligtas, siya po ang daan, katotohanan at ang buhay. Amen? Purihin po ang Panginoon. Letter C, hanapin ang Diyos. Sabi po doon, hanapin ako, sabi po doon sa magpakumbaba, manalangin at hanapin. At hanapin ako, sabi po.
Ang bawat isa ay kailangang masigasig na bumaling sa Diyos ng buong puso at manabik sa kanyang presensya at hindi lang basta magsikap na makatakas sa kagipitan. Amen? Hindi lamang doon sa tayo ay nangangailangan. Kailangan natin tayo ay laging nasa presensya ng Diyos. Kaya nga po sabi doon ang bawat isa ay kailangang masigasig na bumaling sa Diyos ng buong puso at manabik sa kanyang presensya at hindi lang basta magsikap na makatakas sa kagipitan. Pagkakagipitan o tayo ay nangangailangan lamang tayo, hahanapin ng Diyos? Hindi po. Dapat po, anytime tayo ay nasa presensya ng Diyos. Naalala ko na naman, napaganyan ako Naalala ko na naman ang tao, hawak na Diyos dito. Marami nakabitin. Ano po yung ibig sabihin? Nag-aalilangan. Nagkukulang na yung pananampalataya. Nagkukulang na sila sa pananalangin. Ang dami. Ang dami nakabitin. Nandiyan yung kamay ng Diyos, andito yung tao, pero mayroon kang nakikita nakabitin. Yung po yung sinasabi ko. Nag-aalilangan. Lumalapit lamang pag mayroong kailangan. Pagdating ng kagipitan. Huwag ganon. Huwag po ganon. Sana po, lagi tayong hanapin ng Diyos. Lagi tayong nasa kanyang presensya. Hindi nakabitin. Illustration lang po yun. Amen. Isaiah 55 verse 6. Hanapin si Yahweh samantalang siya ay makikita. Siya ay tawagin habang malapit. Sabi po sa 1 Chronica chapter 28 verse 9. Ano sabi po? At ikaw naman, Solomon, kilanlin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran siya ng buong puso, sapagkat batid niya ang laman ng ating puso't pag-iisip. Kung hahanapin mo siya, pakikita siya sa iyo. Amen? Ngunit kung tatalikdan mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. Amen? Tinakwil mo siya, di itatakwil ka rin ng Diyos. Ayaw mo sa kanya, di ayaw din siya ng Diyos. Tingnan niyo po. Sabi pa sa 1 John, alalahanin natin sa 1 John na sabi, ang Diyos ang unang umibig sa atin. Hindi tayo ang unang umibig sa atin. Ang Diyos ang umiibig sa atin. Kaya nga po, pag tayo, ang Diyos inibig tayo at hindi tayo umiibig, wala tayo. Amen? Amen. Ganun lang po yun. Letter D, talikdan ang kanilang kasamaan. Sabi po doon sa ating pinag-aaralan, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at dalikdan ang kanilang kasamaan. Ito po yung dalawang P, perpetration and participation ng tao. Yung gagawin ng tao. Amen? Sabi po, kailangang tunay na magsisi sa pamamagitan ng pagtalikod sa mga tiyak na kasalanan at sa lahat ng anyo ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagtakwil sa pakikiayon sa sanlibutan. Sabi po sa 1 King, Unang Hari, chapter 17, 13. Ang sabi po, 17:13, dahil sa kasamaan nilang ito, ang Israel at ang Juda ay binabalaan ni Yahweh sa pamamagitan ng mga propeta. Ganito ang ipinasabi niya, taligdan ninyo ang inyong mga kasamaan at mamuhay ayon sa kautusan ibinigay ko sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta. Isa pong proseso, yung tayo ay magsisi at magbalik loob sa Diyos. Amen. Pangatlo, third article. Dalawang pinalaman ito. Ito po yung bunga ng ating pagsunod. Peace and prosperity.
kapayapaan at kasaganahan. Amen. Dahil ang sabi niya po doon sa verse, pagkatapos magpakumbaba, hanapin ako at daligdan ng kanilang kasamaan. Ito po yung sa kanila. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Katiwasayan is peace. Kasaganahan is prosperity. Amen. Isaiah 26 verse 3 to 4. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Amen. Isaiah 66 verse 11 to 14. Ang sabi po, tatamasahin ninyo ang kasaganahan niya tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ni Yahweh, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo ay sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng kanyang ina. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sa 13, aaliwin kita tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusog sa gayon. Malalaman mong akong si Yahweh ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin at nagpaparusa sa mga kaaway. Amen? Akit niyo po, ang bunga ng pagtalima, kasaganahan at kapayapaan. Amen? Hallelujah. Pang-apat na grupo ng dalawang P ulit, promise and provision. Makikita po natin sa verse 16 hanggang 20. Hinirang ko at tinalaga ang bahay na ito upang mamalagi rito ang aking pangalan. Amen? Promise and provision po ang pinag-uusapan natin. Tungkol naman sa iyo, kung mananatili kang tapat sa akin, gaya ng iyong amang si David, kung susundin mo ang lahat kong mga utos at tagubilin, magiging matatag ang iyong paghahari na ipangako ko sa kanya na hindi siya, iyon po, hindi siya mawawalan ng anak na maghahari sa Israel. Promise and provisions. Kapag naisagawa na ang apat na batayan ng Diyos. Ano po ba yung apat na batayan na binigay sa atin kanina? Pagpapakumbaba, pananalangin, hanapin ang Diyos, taligdan ang kanilang kasamaan. Pagkatapos daw po na ito, nating naisagawa ang apat na batayan ng Diyos para sa bagong sigla at pananauli ay aalisin ng Diyos ang kanyang galit. Nakita po natin sa ating nabasa. Patatawarin ng Diyos ang kanyang bayan. Nabasa po natin. Pagagalingin ang buong bayan at mga lupain. Amen. Dahil nga po, pag nasa kanyang kamay ang pagpapananagana ng ating lupain. Pag hindi niya po pinapatak ang ulan, hindi po mabubuhay ang halaman. Number 4, diringgin ang mga panalangin. Amen. Nabanggit na naman to. 1 Peter 3:12, diringgin ng Diyos ang panalangin ng taong tapat, agad na agad sa kanyang diringgin. Amen? Number 5, panatag at matatag ang buong kalupaan. Amen? Kaya nga po doon, the promise and provisions ng Diyos, pag tayo ay nasunod natin yung apat na batayan na sinasabi po sa 7:14, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at daligdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ang sabi po sa 20, magiging matatag ang iyong paghahari na ipangako ko sa kanya na hindi siya mawawalan ng supling na lalaki na maghahari sa Israel. Amen?
magiging matatag at masagana ang ating bayan. Sa panahon po natin ngayon, kailangan po natin yung apat na ating gagawin. Yung kanyang batayan, yung pong pinagagawa sa atin, yung perpetration and participation. Wrap up ko lang po, number one po, power and proposal. Number 2, perpetration and participation. Number 3, peace and prosperity. And number 4, promise and provision. Ano po yung provision? Every yung provision ay pagpapala. He provide. He will provide. Amen. God is our provider. Amen. Conclusion. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili bilang Diyos na biyaya at kahabagan, na nagpakita ng kanyang pag-ibig sa kanyang bayan. Hindi dahil sila ay karapat-dapat ibigin, kundi dahil sa, tingnan niyo po ito hindi dahil sila ay karapat-dapat ibigin, kundi dahil sa pagnanais niyang maging tapat sa kanyang mga pangako mula sa matandang tipan o sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Amen? Hindi dahil sila o tayo, hindi dahil tayo ay karapat-dapat, kundi ang pagnanais niyang maging tapat sa kanyang pangako. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Mula pa ng lumang tipan hanggang sa bagong tipan, hanggang sa ating henerasyon, na ang Diyos ay nagnanais na matupad ang kanyang pangako. Ang biyaya ay ang presensya at pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ibinibigay sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nag-uudyok sa bawat isa upang makamit ang habag, kapatawaran, at ng pagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos sa simula hanggang wakas ng ating buhay dito sa lupa. Kaya nga, dapat buong tiyagang hangarin at hanapin ang kaparaanan ng Diyos. Amen? Purihin po ang Panginoon. Sinasabi ko po, ang Espiritu Santo, ang siyang gabay natin, siya po yung nag-uudyok na tayo ay manumbalik sa Diyos. Siya po yung nag-uudyok para tayo ay manalangin. Siya po ang nag-uudyok para tayo po ay magpakumbaba. Siya po ang nag-uudyok para hanapin natin ang Diyos. Yung pong yung pagsusubaybay, isa pong pagpapakita na hinahanap nyo ang Diyos sa inyong buhay. Kasi po, gusto nyo madagdagan, mapaalalahanan ng patungkol sa Diyos, yung inyong pagsusubaybay sa ating Bible study. Sakali mang encounter nyo na yung aral na ito po ay magmimistulang reminder na lamang sa iyo. Na tayo kailangang dumulog sa Panginoon, lalong-lalo na ito pong nangyayari sa ating pandemic. Alalahanan natin, siya po ay makapangyarihan. Purihin po ang Panginoon. Tayo po itadako sa pananalangin. Sobra po ako ng 5 minutes. Sa 30 minutes na ata. Hallelujah. Patuloy po nating itaas sa Panginoon ang lahat ng ating mga kabagabagan. Kung sino man po ang may karamdaman, patuloy po tayong manampalataya na ang Diyos ay nagpapagaling. Kung tayo po ay may mga pangangailangan, Amen. siya po ang ating great provider. Amen. Alam kong may magagawa Amen. ang Diyos. Patuloy din po natin hiling sa Panginoon na itong pandemic na ito ay magwakas na. Mabalik na po sa normal ang ating mga buhay. Sa Kanya'y
maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Amen. Alam kong tiringgin ng Diyos ang sangko. Siya nga po, Panginoon. Hallelujah. Alam kong diringgin ng Diyos ang sangko. Hallelujah. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Amen. Alam kong diringgin ng Diyos ang sangko. Hallelujah. Praise God. Alam kong may magagawa Amen. ang Diyos. Lord. Ikaw ang makapangyarihan, O God. Hallelujah. Magagawa ang Diyos. Lahat po ng humihiling ng kagalingan, Kung ako'y manalangin po tayo magtatapat na tayo ay sa kaawaan ng Diyos Kanya'y na walang imposible sa Kanya, na tayo ay magkakaroon ng kagalingan, na tayo ay magkakaroon ng solusyon sa ating kabigatan, problema, na tayo ay Kanyang aalagaan, ang na makasama ang COVID-19 ay Kanyang kayang alisin right now in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ang makasama Amen. ng Diyos ay tunay. Hallelujah. Kung ika'y lalapit, O God. Hallelujah. Lalapitan Kanya ang makasama ng Diyos ay tunay. Amen. Hallelujah. Muli, Panginoon, makasama kami lumalapit, dumudulog sa iyong banal na harapan. Tunay nga po, Panginoon, ang kapatawaran ay aming hinihiling. Linisin mo nga po, Panginoon, ang aming karumihan, mga nagawa at nasambit, naisip na hindi ayon sa iyong kalooban. Right now, Panginoon, andun po yung aming pagpapakumbaba. Nananalangin kami sa iyo, tinahanap ka namin, Panginoon. Ikaw nga po ang karapat-dapat na aming hanapin sapagkat tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na makapangyarihan at walang imposible sa iyo, Panginoon. Right now, we proclaim na ikaw ang dakila at makapangyarihang Diyos. Ang kaluwalhatian ay sa iyo. Ang langit at lupa ay iyong ginawa dahil ikaw ay makapangyarihan. Salamat po, Panginoon. Nawa, Panginoon, manumbalik kami, Panginoon, sa iyong presensya. Manumbalik kami, Panginoon, sa iyong kamay na mapagpala na siya magpapagaling. Lalong-lalo na, Panginoon, sa aming mga kahilingan ng kagalingan para po kila Francis Pulido, Remedios Santos at Nelson Manso sa kanilang pagdadialysis ay matigil na po. Ganon din po kagalingan po kay Ate Merly de Belen Paulino sa kanyang karamdaman, sa kanyang binti. Ganon din po kagalingan para po kay Violeta Amoyo, Teresita Sangkarte, at sa lahat po ng may mga karamdaman, itinataas ko nga po, Panginoon, sa sumusubaybay sa amin na may karamdaman. Itinataas ko nga po, Panginoon, ang kagalingan ay sumakanila, Panginoon. Magkaroon ka ng awa at patawarin mo nga po, Panginoon, ang bawat isa. Ikaw nga po, Panginoon, ang maghari sa kanilang mga buhay. Ganon din po, itinataas namin, patuloy po namin itinataas sa iyo, Panginoon, ang welfare po ng aking apo na si John Patrick Castro na nasa Japan. Dalangin ko, O Diyos, na hawakan mo po ang kanyang puso't isipan. Malagpasan niya po, Panginoon, ang lahat ng pagsubok. Ganun din po, Panginoon, pagkalooban mo po siya ng kalakasan, kalusugan, ganun din po, pagpapala sa kanya, pagpapala din po sa kanyang kumpanya. Salamat din po at patuloy po namin nilalapit ang paghiling po ng hanap buhay, negosyo man,
o hanap buhay para po kay Dalisay Castro at Marvin Castro, kay Jocelyn Milarpis at kay Jade Milarpis, Panginoon, na sila nga po ay makatagpo ng hanap buhay. Dalangin ko, O Diyos, na sila nga po, Panginoon, ay iyong pagpalain, palakasin, at ganoon din po ang maligtas po sa bawat pagsubok, lalong-lalo na, Panginoon, ang COVID-19. Dalangin ko rin po, patuloy po namin itinata sa iyo ang lahat po ng nasa abroad naming mga kaanak, kaibigan na nasa Japan, sina John Patrick Castro, kay Joby Moyo and family, kay Jesus Corpus and family, at ganun po kay Glenda Enriquez Yamaguchi and family. Ganun din po ang nasa Abu Dhabi, kay Marciana Pajardo, Ricardo Singh, ang nasa Dubai, kay Lucy Milarpis at ang pamilya ng kanyang employer na Sharma family. Ganun din po ang mga nasa USA, kay Lenny Cruz at Sarah Cruz at ang kanilang pamilya, kay Alfred Santos at Cathy Angeles at ang kanilang pamilya. Ganun din po para kay Glenda Pagaduan Gomez na nasa Hong Kong, kay Esa Repolito na nasa Norway, kay Marvin Pangilinan na nasa nasa Jeddah. Ganun din po para kay Eddie Hilario and family, kay Rodolfo Valencia and family na nasa Canada. Ganun din po, Panginoon, kay Christy Amoyo and family na nasa Malaysia. Ganun din po sa lahat po ng nasa Saudi na aming kaibigan, kay Ed Cabrera, Lynn Maglake at Butch Gonzales na nasa Saudi. Ganun din po sa pamilya po ni Ate Jane Benaked at Ate Ami Basco na nasa Australia. Dalangin ko rin po, patuloy po rin yung tinataas sa iyo ang lahat po ng aking pamangkin na nasa Italy, kay Rene Apostol Salaroli, Maribel Apostol Pulido, ganun din po kay Heidi Apostol Barberi, Lea Siganlay Caporale, Danilo Apostol at ang kanyang pamilya, kay Lea at kay Lua at kay Denden Milarpis na nasa Italy. Dalangin ko, O Diyos, sa lahat po ng aming mga kaanak, kaibigan na ito na nasa abroad. Dalangin ko ang iyong pagpapala sa kanilang mga hanap buhay, pagpapala po sa kanilang pamilya, pagpapala din po sa kanilang tinatangkilik, at ganoon din po, dalangin ko po ang kalusugan, kalakasan ng bawat isa. Ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na sumubaybay sa kanilang mga buhay, lalong-lalo na, Panginoon, ang kanilang mga espiritual na pamumuhay. Nawa, Panginoon, ang kanilang kalakasang espiritual ay hindi magbabago. Nawa, Panginoon, sila po ay patubayan mo at hindi mailigaw ng masasamang elemento upang sila ay bumitaw sa pananampalataya. Ganon din po ang protection mo laban sa COVID. Ganon din po, Panginoon, patuloy po namin tinataas sa iyo ang lahat po ng aking batchmates sa elementary, from Giginto Elementary School batch 71, ganon din po sa aking high school batchmate from San Sebastian College batch 71 na sumusubaybay ng aming gawain. Ganon din po sa mga kaanak, kaibigan na nakalista po sa aming papel na sumusubaybay din po ng aming gawain. Dalangin ko, Diyos, ang lahat po at ang lahat po ng sumusubaybay ng gawain ito. Itinataas ko nga po, Panginoon, sila sa iyo. Ikaw nga po, Panginoon, ang inaasahan namin na siyang magbibigay ng pagpapala, pag-iingat po sa bawat isa. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang kalakasan, kalusugan ng bawat isa at pagpapala po sa kanilang mga trabaho, pagpapala po sa kanilang mga kalusugan, kalakasan, ganun din po ang proteksyon laban sa COVID. Lord, patuloy po namin itinataas din po sa iyo ang lahat po na nag-share, kay Sherwin Castro, Evangeline Milarpis, Christy Amoyo, Lenny Cruz, na nag-share po ng gawain ito sa apat pong ito. Itinataas ko nga po sila sa iyo na ikaw nga po ang siyang manguna, magpala at mag-iingat sa kanilang apat at patuloy nga po pagpapala at karunungan, kagalingan ay mapa sa kanila. Ganon din po, Panginoon, sa lahat po ng tumutunghay at tutunghay sa mga shares ng apat na ito. Itinataas ko rin po sila sa iyo, Panginoon, ang iyong gabay at patnubay, pagpapala, ganon din po ang proteksyon laban sa COVID. Sa bawat isa po na tumutunghay sa share po, ni Sherwin, ni si Evangeline, ni Christy Amoyo at Lenny Cruz,
Ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na gumabay at pumatnubay sa bawat isa. Ganon din po sa lahat po ng nakasama namin sa hapong ito na nakasulat na po ang kanilang mga pangalan. At sa papel na ito, tinataas ko nga po, Panginoon, this time, na ang kanilang mga pangalan sa nakasulat dito, Diyos, na sila nga po itinataas ko sa iyo. Ang pagpapala, ang iyong pag-iingat, gabay at patnubay po ay sa kanila. Ganon din po, kagalingan, kalakasan, at kalusugan ng bawat isa. Lalong-lalo na, Panginoon, ang protection din po laban sa COVID. Ganon din po sa aming Governor Daniel Fernando, sa aming Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado. Ganon din po sa lahat po ng empleyado ng Accounting Office ng Kapitolyo sa pangunguna po ni Mama Marites Prina. Patid mo po at dilingin sa iyo, Panginoon, ang mga kanilang mga pangalan. Ganon din po sa aming Provincial Administrator, Antoinette Constantino, at sa lahat po na sangguniang panglalawigan. Ikaw nga po, Panginoon, ang patuloy na maghari, patuloy pong sumubaybay, gumabay sa bawat isa. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang kalakasan, kalusugan ng bawat isa at pagpapala mo na magagaling sa iyo, Panginoon. Alam namin na ang iyong pagpapala ay hindi nagmamaliw sa bawat isa at patuloy nga po silang palakasin ang kanilang pananampalataya at proteksyonan ninyo po sila sa COVID. Salamat po, Panginoon. Patuloy po ang aming pasasalamat, patuloy po ang aming papuri sapagkat tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay makapangyarihan. Ikaw ay the sovereign God, the sovereign Lord, Panginoon, at walang hindi mapangyayari sa iyo. Walang imposible sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ay makapangyarihan. Marapat lamang, Panginoon, na kami ay magbalik ng papuri, pasasalamat, kalwalatian, kadakilaan, karangalan ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.